Mayroon akong itatanong sa'yo at huwag kang sumagot ng mabilis. Naisip mo na ba kung bakit ang ilang tao ay tila pinagdadaanan ng lahat, ang pagkawala, ang kahirapan, ang katahimikan, ang mga tao ng paghihintay, habang ang iba ay tila hindi naman nararamdaman ang bigat ng buhay? Bakit ang ilang puso ay hinuhubog sa dilim, sa presyon, sa mga luha na walang nakakakita, habang ang iba ay kinikilala ng maaga, inaalagaan ng kapalaran at tinatangkilik ng mundo? Hindi ito isang tanong na basta mo na lang matatawid ng isang sagot, sapagkat ang tunay na kasagutan ay nasa isang katotohanang bihirang marinig, kahit sa loob ng simbahan, kahit sa mga sermon, kahit sa mga taong nagmamahal sa iyo. Ang katotohanang iyon ay ito: hindi pinipili ng Diyos ang pinakamagaling. Pinipili niya ang pinakahandang puso. Hindi pinipili ng Diyos ang may pinakamaraming tagumpay. Pinipili niya ang may pinakamaraming susuko na, ngunit hindi sumusuko. Ang mundo ay naghahanap ng talento. Ang Diyos ay naghahanap ng tiwala. Ang mundo ay pumipili ng kahusayan. Ang Diyos ay pumipili ng pagpapakumbaba. At ang pagkakaiba ng dalawa ay malayo, mas malayo kaysa sa iniisip ng karamihan. Marami ang naririnig ang boses ng Diyos. Kakaunti lang ang nananatili kapag ang pagsunod ay naging masakit na. Marami ang nagnanais ng layunin. Kakaunti lang ang handang baguhin ang kanilang sarili para sa layuning iyon. Kung ikaw ay nasa puntong ito ngayon, nanonood, nakikinig o nagbabasa at may isang bahagi sa iyong puso na parang may kinukumusta sa iyo ang mensaheng ito, makinig ng mabuti. Dahil ang mensaheng ito ay hindi para sa lahat. Para ito sa mga taong matagal nang nagtatanong, bakit ganito ang buhay ko? Bakit ako? Bakit ngayon? Bakit kailangan pang lumipas ang lahat ng ito bago ako mapansin? Hindi ito libangan, ito ay pagkilala. Ngayon, pag-uusapan natin ang 5 uri ng tao na pinipili ng Diyos. Hindi base sa titulo, hindi base sa platform, hindi base sa kung gaano kaganda ang iyong buhay sa mata ng iba, kundi base sa postura ng iyong puso, kung paano ka nakatayo sa harap ng Diyos sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo. At sa 5 uri na ito, makikita mo ang iyong sarili. Hindi bilang hukuman, hindi bilang pagkakataon para ikahiya ang nakaraan, kundi bilang salamin upang makita mo ang kung sino ka na at kung kanino ka patungo. Kaya makinig ka, hindi lang sa iyong mga tainga, makinig ka sa iyong espiritu, dahil ang ilang mensahe ay hindi naririnig, nararamdaman. Simulan natin sa uri ng taong madalas na nagugulat sa kanilang sariling pagpili. Pinipili ng Diyos ang durog bago pa man niya piliin ang magaling. Hindi ang perpekto, hindi ang may lahat, hindi ang nakangiti palagi at tila walang problema sa buhay, kundi ang mga taong pinunit ng buhay at hindi tumigil sa paglalakad kahit nasaktan. Ang mga taong naranasan ang pagkabigo na hindi nila pinili. Ang mga taong naluha sa dilim ng walang nakakakita. Ang mga taong natanggal ang lahat ng inaasahan nila sa buhay. Ang relasyon, ang trabaho, ang pangarap, ang pagkakakilanlan. At sa gitna ng kawalan, patuloy pa rin nilang hinanap ang Diyos. Ikaw ba ay isa sa kanila? Kung naranasan mo ang uri ng sakit na hindi mo kayang ipaliwanag sa iba, ang uri ng sakit na kahit sabihin mo, tila hindi nila lubos na mauunawaan, hindi ka nag-iisa. At hindi ka nagkakamali sa nararamdaman mo. Ang sakit na iyon ay may layunin. At ang layuning iyon ay mas malalim kaysa sa iniisip mo ngayon. Isipin mo ang isang palayok na ginawa sa lupa. Sa mga kamay ng magpapalayok, ang lupa ay pinipiga, pinindot, hinuhubog, hindi ng magaan, kundi ng may lakas at intensyon. At sa prosesong iyon, ang lupa ay hindi sinisira, binibigyan ito ng hugis. Ang presyon ay hindi parusa, ito ay paglikha. Ganyan din ang ginagawa ng Diyos sa mga taong pinili niya. Hindi niya sila binibigo para sirain sila. Hinuhubog niya sila para makapagdala ng higit pa.
Sinasabi ng salita ng Diyos sa ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 4 at talata 7 ito. Ngunit ang kayamanang ito ay nasa mga sisidlang lupa upang ang kahusayan ng kapangyarihan ay maging sa Diyos at hindi sa amin. Mga sisidlang lupa, madaling mabasag, madaling mabali, ngunit pinagkakatiwalaan ng Diyos ng kayamanang walang hanggan. Bakit? Dahil ang lupa ay hindi nagmamalaki. Ang lupa ay sumusuko sa mga kamay ng nagtatayo nito. At ito ang tanda ng taong pinili ng Diyos, hindi ang lakas na hindi natitinag, kundi ang pagpapakumbabang lumago mula sa pagsuko. Isipin mo si Jose sa lumang tipan, isang binata na may pangarap na ibinigay mismo ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng mga pangitain. Ngunit bago matupad ang pangarap na iyon, ibinenta siya ng kanyang sariling mga kapatid, inihagis sa hukay, dinala sa ibang bansa bilang alipin, ipinagkanulo ng taong tumulong niya, nakulong ng walang kasalanan. Nakalimutan ng mga taong dapat siyang alalahanin. Kung ikaw ay si Jose, sa panahong iyon, ano ang iyong mararamdaman? Siguro ay tanungin mo ang Diyos, akala ko ba ay pinili mo ako? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Nasaan ka sa lahat ng ito? At ang katahimikan ng langit sa mga sandaling iyon ay hindi kawalan ng Diyos. Ito ay presensya ng Diyos na gumagawa sa likod ng eksena, hinuhubog ang karakter, tinutupad ang layunin, inihahanda ang puso para sa bigat ng kapangyarihang darating. Ang buhay ni Jose ay hindi nasira ng pagiging biktima niya. Nabago ito dahil sa pananatili niya. Dahil kahit sa loob ng bilangguan, hindi siya nagpabaya. Kahit sa ilalim ng presyon, hindi niya inilayo ang kanyang puso sa Diyos. At iyan ang pagkakaiba ng durog na pinipili ng Diyos. Hindi ang pagiging biktima, kundi ang pagiging matibay kahit sa pinakamadilim na bahagi ng proseso. Ngunit may isang katotohanan na kailangan mong marinig ng malinaw. Pinipili ng Diyos ang durog, ngunit hindi ang mapait. Ito ang pinakamahalagang pagkakaiba sa lahat ng ito. Dahil ang dalawa ay maaring magmukhang magkapareho sa labas, ngunit magkaiba ang pinanggagalingan at magkaiba ang patutunguhan. Ang pagkadurog na nagiging pagpapakumbaba ay nagdadala ng tao patungo sa Diyos. Ang pagkadurog na nagiging kapaitan ay nagdadala ng tao palayo. Palayo sa Diyos, palayo sa layunin, palayo sa mga taong maaari sanang matulungan ng kanyang karanasan. Kung ang iyong sakit ay nagpapakita sa iyo ng habag para sa iba, pinili ka. Kung ang iyong pagkabigo ay nagturo sa iyo na maging maingat sa puso ng ibang tao, pinili ka. Kung ang iyong pagkawala ay nagbukas ng pinto para sa mas malalim na relasyon sa Diyos, pinili ka. Ngunit kung ang iyong sakit ay naging sandata mo laban sa iba, kung ang iyong karanasan ay nagbigay sa iyo ng karapatang magalit sa mundo, kung ang iyong sugat ay naging dahilan para hindi ka na magtiwala, hindi na mahalin, hindi na sumunod, iyan ay senyas na ang proseso ay naitapon sa maling direksyon. Hindi ito pagsisi, ito ay imbitasyon. Imbitasyon na ibalik ang sakit sa mga kamay ng Diyos at hayaan siyang baguhin ang kahulugan nito. Tanungin mo ang iyong sarili ngayon, hindi sa iyong isip, kundi sa iyong puso. Ang iyong mga sugat ba ay nagpapahina sa iyo o nagbibigay sa iyo ng habag? Ang iyong mga pagkabigo ba ay nagpapait sa iyo o nagpapakumbaba sa iyo? Ang iyong mga luha ba ay nagpapalayo sa iyo sa Diyos o nagdadala sa iyo ng mas malapit? Dahil dito rin naghihintay ang Diyos, hindi sa iyong tagumpay, kundi sa iyong pagsuko. Marami sa inyo ang nagtaka kung bakit hindi mas maaga sinagip ng Diyos. Bakit kailangan pang dumaan sa ganoon kasama at ganoong katagal na proseso? Bakit ang pagpapagaling ay tila mabagal? Bakit ang mga panalangin ay tila hindi sinasagot sa oras na gusto mo? Ang kasagutan ay ito. Ang mga marupok na sisidlan ay hindi kayang magdala ng mabibigat na bagay.
Kailangan munang palakasin ang lupa bago punuin ng kayamanan. Hindi ka sinisira ng Diyos, inihahanda ka niya. At ang pagkakaiba ng dalawa, kahit na pareho itong masakit, ay napakalaki. Kung ikaw ngayon ay nakatayo pa rin, kahit gumagalaw pa lang, kahit hindi pa buo, kung naniniwala ka pa rin kahit nanginginig ang iyong pananampalataya, kung nagdarasal ka pa rin kahit hindi perpekto ang iyong panalangin, pakinggan mo ito ng buong puso. Ang iyong mga sugat ay hindi dahilan ng iyong pagkatalo. Ito ang patunay ng iyong paglaban. At ang taong nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng mabali at muling tumayo ay ang tanging taong makakaalam kung paano hawakan ang kapangyarihan nang hindi ito inaabuso. At kung paano hawakan ang katotohanan nang hindi nagmamalaki. Kung ang bahaging ito ay tumama sa iyo ng malalim, kung may bahagi ng iyong puso na parang nakita ang sarili niya sa mga salitang ito, marahil ay dahil ito ay para sa iyo. At marahil ay dahil ikaw ay eksakto ang uri ng tao na madalas munang pinipili ng Diyos. May isang katotohanan na kailangan mong marinig at kailangan mong marinig ito ng walang filter, ng walang pagpapalimbang ng salita. Hindi inilipat ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng mga sikat. Inilipat niya ito sa pamamagitan ng mga masunurin. Hindi ito popular na mensahe. At alam kong hindi ito ang gusto mong marinig, lalo na kung ikaw ay nabuhay sa isang kultura na ang pagkilala, ang pagsang-ayon ng iba at ang pag-ayon ng grupo ay parang hangin. Kailangan para mabuhay. Alam nating lahat kung ano ang ibig sabihin ng pakikisama, ang pagpapahalaga sa pagkakaisa, ang hindi paglabas sa linya, ang pagiging bahagi ng grupo at sa maraming paraan maganda iyan. Ito ay isa sa mga kagandahan ng ating kultura bilang mga Pilipino, ang pagmamahal sa kapwa, ang pagpapahalaga sa relasyon, ang hindi pag-iwan sa isa't isa. Ngunit may isang panganib na nakatago sa loob ng magandang bagay na iyon. Kapag ang pakikisama ay naging mas mahalaga kaysa sa pagsunod sa Diyos, kapag ang takot na masaktang ang iba ay nagiging hadlang sa paggawa ng tamang bagay, kapag ang pahintulot ng tao ay kailangan pa bago gawin ang iniutos ng Diyos, hindi na yon kultura. Iyon na ay tanikala at marami sa atin kahit hindi natin aminin ay nagdadala ng tanikala na iyon. Ang Diyos ay hindi naantig ng dami ng nagpapalakpak sa iyo. Naaakit siya sa bawat hakbang ng pagsunod kahit walang nakakakita, kahit walang nagpupuri, kahit ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Isipin mo si Abraham, isang matandang lalaki na may asawang baog, naninirahan sa isang lugar na tinatawag niyang tahanan. Mayroon siyang komunidad, pamilya, mga ugat. At isang araw sinabi sa kanya ng Diyos, "Umalis ka, pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo." Walang mapa, walang detalye, walang garantiya maliban sa isang pangako at sa isang boses na narinig niya sa kanyang espiritu, at umalis siya. Hindi naghintay si Abraham na maunawaan niya ang lahat bago siya gumalaw. Hindi siya naghanap ng pahintulot ng kanyang mga kamag-anak. Hindi siya nag-survey kung ilan sa kanyang mga kaibigan ang sumasang-ayon sa desisyon niya. Narinig niya ang boses ng Diyos at naglakad siya. Iyan ang pagsunod, hindi ang pagsunod kapag komportable, hindi ang pagsunod kapag lahat ay sumasang-ayon, kundi ang pagsunod kahit nanginginig ang iyong mga tuhod at hindi mo pa nakikita ang dulo ng daan. Ngunit nandito ang tanong na kailangan mong harapin ng tapat, hindi para sa akin, kundi para sa iyong sarili. May isang bagay ba na alam mong sinasabi ng Diyos sa iyo at hindi mo pa ginagawa? Hindi dahil hindi mo narinig, kundi dahil hindi ka pa handa sa presyo ng pagsunod, dahil iyan ang tunay na hamon ng obedyensya, hindi ang kawalan ng kaalaman. Madalas, ang hamon ay ang labis na kaalaman. Alam mo ang tamang gagawin, ngunit alam mo rin kung magkano ang mawawala sa iyo kapag ginawa mo ito. Maaring mawalan ng relasyon, maaring hindi maintindihan ng pamilya,
Maaaring mapag-usapan sa komunidad, maaaring matawag na suplado, mapagmataas o nagbago na ang ugali. At sa kulturang Pilipino, kung saan ang opinyon ng pamilya at ng komunidad ay napakahalaga, ang presyong iyon ay hindi basta-basta. Iyon ay tunay na pagsasakripisyo. Ngunit pakinggan mo ito, ang naantalaang pagsunod ay hindi bahagyang pagsunod. Ito ay pagsuway na nakabalot ng takot. Iyan ang isa sa mga katotohanang hindi madalas sasabihin sa iyo ng iba. Dahil ang marami sa atin ay sanay na sa idea na susunod na lang ako sa tamang panahon. Susunod na lang ako kapag handa na ako. Susunod na lang ako kapag naintindihan ko na nang buo ang plano. Ngunit ang Diyos ay hindi humihingi ng kahandaan, hinahanap niya ang pagpapasya. Ang pagsunod ay hindi nagsisimula kapag nawala na ang lahat ng tanong. Nagsisimula ito kapag pinili mong magtiwala kahit mayroon pa ring mga tanong. At narito ang isang bagay na hindi palaging itinuturo, ngunit mahalaga. Ang bawat kilos ng pagsunod ay nagbabago ng iyong espiritu sa loob. Hindi ito metapora, ito ay espiritual na realidad. Sa tuwing susunod ka sa Diyos, kahit mahirap, kahit masakit, kahit hindi ka naiintindihan ng iba, may isang bagay na lumalago sa iyo. Ang iyong diskernimento ay tumataas. Ang iyong tiwala sa Diyos ay lumalim. Ang iyong espiritual na autoridad, ang uri ng autoridad na hindi nakasalalay sa titulo o posisyon, kundi sa katapatan, ay tahimik na naitatag. Hindi ito agad makikita ng iba. Hindi ito agad mapapalakpakan. Ngunit ang langit ay nagtatala ng bawat hakbang ng pagsunod. Matagal pa bago makilala ng mundo ang bunga nito. Naisip mo na ba kung bakit may mga taong tila may malalim na kapayapaan sa loob nila? Kahit na ang buhay nila ay hindi perpekto, kahit na marami silang pinagdadaanan, iyan ay dahil ang kapayapaang iyon ay hindi galing sa mga sirkumstansya. Galing ito sa matagal na kasaysayan ng pagsunod, bawat maliit na desisyon, bawat tahimik na pagpili na ginawa nila sa mga sandaling walang nakakakita. Ang pagsunod ay nagtatayo ng pundasyon na hindi nakikita, ngunit nararamdaman ng lahat sa paligid mo. Kung ikaw ay naging tapat sa Diyos sa mga sandaling walang nagpapalakpak, kung pinili mo ang integridad ng walang makapupuri sa iyo, kung nagpakahulugan ka ng mas mababa sa paningin ng iba dahil pinili mong manatiling tapat sa Diyos, hindi ka naligaw ng daan. Pinagkakatiwalaan ka dahil hindi ipinagkakatiwala ng Diyos ang mabibigat na bagay sa mga taong adik sa papuri ng tao. Ipinagkakatiwala niya ang mga ito sa mga taong natutunan ng kumilos kahit wala itong pampagaan na papuri. At narito ang isang bagay na lagi mong dapat tandaan. Ang katanyagan ay nalalanta. Ang pagsunod ay nananatili. Minsan, sadyang inaalis ng Diyos ang mga palakpak para manatiling dalisay ang iyong pagsunod. Para hindi ka magsimulang gumalaw para sa mga tao, kundi para sa Kanya. Para hindi ang reaksyon ng iba ang magdikta ng iyong direksyon, kundi ang boses ng Diyos lamang. Kung naramdaman mo na ang pakiramdam na ito, ang pakiramdam na ginawa mo ang tamang bagay, ngunit wala namang nagpapansin, kung nawalan ka ng pabor sa mga tao dahil nanatili kang tapat sa Diyos, hindi ka nawalan ng anumang mahalaga. Pinagkakatiwalaan ka ng may hawak ng lahat. At ito ang pangako na kailangan mong dalhin sa iyong puso ngayon. Maaaring hindi ka kilala ng marami, ngunit kilala ka ng malalim ng Diyos. At iyon, ang maging kilala ng Diyos, ay walang katumbas na katanyagan sa buong mundo. Dahil ang pagsunod na hindi nakita ng tao ay hindi nangangahulugang hindi ito nakita ng langit. Ang bawat desisyon na ginawa mo sa tama, kahit nanginginig ka, kahit hindi ka naintindihan, kahit ikaw ang nag-iisa, ay naitala. At ang Diyos na nagtatala ng bawat isa sa mga sandaling iyon ay ang parehong Diyos na gagantimpalaan sa tamang oras.
Ang pagsunod na nagbayad ng malaki, iyon ang uri ng pagsunod na pinagkakatiwalaan ng Diyos ng mas malalim na layunin. Kaya kung may bahagi ng iyong puso na nag-aatubili pa rin, kung may isang utos na naririnig mo ngunit natatakot kang sundin, kung may direksyon na ibinibigay ng Diyos ngunit ayaw mong gawin dahil hindi ito ang gusto ng iba, makinig ka sa katotohanan ito. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi palaging maganda sa mata ng tao. Ngunit ito ay palaging tama sa paningin ng langit. At iyon ang sapat na dahilan para humakbang kahit mag-isa, kahit hindi naiintindihan, kahit ang presyo ay higit pa sa inaasahan mo. Mayroon akong itatanong sa iyo at gusto kong sagutin mo ito sa iyong puso, hindi sa iyong isip. Ilang beses ka nang nakaramdam ng isang bagay na humihila sa iyo, isang direksyon, isang responsibilidad, isang tawag na hindi mo hiniling ngunit patuloy na bumabalik at sinabi mo sa iyong sarili, handa na ako sa susunod na taon. Kapag natapos ko na ang Anatadias Renadis, saka na ako magsisimula. Kapag mas malakas na ako, mas handa na ako, mas malinaw na ang lahat, saka na. At dumating ang susunod na taon, ngunit hindi pa rin nangyari ang pagsisimula. Ito ay hindi palaging katamaran, hindi palaging kawalan ng pananampalataya. Madalas, ito ay isang bagay na mas mapanganib pa, ang paghihintay na nararamdamang makadiyos, ngunit sa katotohanan ay pinapalayo ka sa layunin ng Diyos para sa iyo. Dahil ang isa sa mga pinakamalaking kasinungalingan na pinaniniwalaan ng maraming tapat na Kristiyano ay ito, na ang Diyos ay naghihintay sa iyo na maging handa bago ka niya gamitin. Hindi iyon ang katotohanan. Ang katotohanan ay ito, hindi naghihintay ang Diyos na maging perpekto ka. Naghihintay siya na maging available ka. Isipin mo ang pagkakaiba. Ang pagiging handa ay nagsasabing, mayroon na akong lahat ng kailangan ko. Ang pagiging available ay nagsasabing, wala akong lahat ng kailangan ko, ngunit nandito ako at handa akong gamitin ng Diyos kahit ganoon. Ang una ay nagtataas ng kondisyon bago sumunod. Ang ikalawa ay sumusunod bago pa man lumabas ang mga kondisyon. At ang Diyos, sa buong kasaysayan ng kanyang pakikitungo sa mga tao, ay palaging pumipili ng ikalawa. Isipin mo si Moises. Kung hahanapin mo ng taong angkop para ipadala sa Faraon, para harapin ang pinakamakapangyarihang hari sa mundo, para palayain ang isang buong bansa, para hawakan ang isa sa pinakamalalaking misyon sa kasaysayan ng sangkatauhan, si Moises ay malamang hindi mo pipiliin. Siya ay isang matandang lalaki, 80 na ang kanyang taon, naglayasan sa Ehipto bilang isang fugitive, nagtago sa ilang sa loob ng 4 na dekada. At nang kausapin siya ng Diyos sa naglalagablab na palumpong, ang kanyang unang tugon ay hindi sigla, hindi kagalakan, hindi determinasyon. Ang kanyang tugon ay, sino ako para pumunta sa Faraon? At nang sabihing maaari siyang pumunta, ang kanyang tugon ay, hindi ako marunong magsalita ng maayos. Pamilyar ba sa iyo ang mga dahilang iyon dahil hindi sila kakaiba? Iyon ang parehong mga dahilan na ginagamit ng marami sa atin ngayon para huwag sumunod. Nakabalot lang sa mas modernong salita. Hindi pa ako handa. Hindi ako ang tamang tao para doon. May mas magaling pa kaysa sa akin. Marami pa akong kailangang matutunan bago ako magsimula. At sa lahat ng oras na iyon, naghihintay ang Diyos. Hindi sa iyong kakayahan. Naghihintay siya sa iyong pagsasabi ng narito ako. Ngunit nandito ang bagay na kailangan mong maunawaan ng malalim. Dahil ito ay isa sa mga bagay na bihirang talakayin ng tapat. May pagkakaiba sa pagitan ng takot at pagpapakumbaba. At marami sa atin ang nagkakamali ng isa para sa isa. Ang pagpapakumbaba ay nagsasabing, alam ko na kailangan ko ng Diyos, kaya susunod ako kahit hindi ko alam ang lahat. Ang takot naman ay nagsasabing, kailangan ko muna ng lahat ng sagot bago ako gumalaw.
Ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng pinto. Ang takot ay nagtatayo ng pader at tinatawag itong pagiging maingat. Ganon din ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpapasensya at pagpapaliban. Marami sa atin ang naniniwala na ang paghihintay ay palaging espiritual, na ang hindi pagkilos ay laging katibayan ng pagtitiwala sa Diyos. Ngunit minsan, ang paghihintay ay hindi pananampalataya. Ito ay pag-iwas, nakabalot sa magagandang salita. Tanungin mo ang iyong sarili ngayon, ang paghihintay ko ba ay dahil aktibo akong nakikinig sa Diyos at naghihintay sa Kanyang oras? O naghihintay ako dahil takot akong gawin ang sinasabi niya sa akin? Ito ang tanong na madalas na hindi natin tinatanong, dahil ang sagot ay madalas na hindi natin gusto. Sa ating kultura, may isang salitang maaring maging biyaya o maging hadlang. Depende sa kung paano ito ginagamit, bahala na. Sa pinakamagandang kahulugan nito, ang bahala na ay isang pagpapahayag ng pagtitiwala, ang pagkilala na hindi natin hawak ang lahat at ang Diyos ang bahala sa kung ano ang darating. Iyon ay pananampalataya. Iyon ay pagpapakumbaba. Iyon ay ang espiritu ng isang taong nagsasabi, ang Diyos ang bahala, kaya maaari akong gumalaw ng walang takot. Ngunit sa pinakamasamang kahulugan nito, ang bahala na ay nagiging dahilan para huwag kumilos. Isang paraan para iwasan ang responsibilidad. Isang panlabas na pananampalataya na walang kalooban, walang desisyon, walang pagsasakripisyo, walang tunay na pagtalima. Ang Diyos ay hindi gumagamit ng bahala na para patawarin ang ating pag-iwas. Ang Diyos ay nag-iimbitasyon sa atin sa isang aktibong pananampalataya, ang uri ng pananampalatayang gumagalaw kahit may panganib, kahit hindi malinaw ang lahat, kahit hindi handang-handa. Ang availability ay hindi passive. Ito ay isang desisyon, isang aktibong pagpili na sabihin, kahit hindi ko ito lubos na naiintindihan, kung ikaw ang nagpapadala sa akin, Panginoon, pupunta ako. At dito, nagtatagpo ang pananampalataya at katapangan, hindi sa kawalan ng takot, kundi sa pagkilos kahit may takot. Dahil ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot. Ang katapangan ay ang pagiging takot at pagsusugal pa rin sa Diyos. Isipin mo ang mga sandali sa iyong buhay na sumulong ka kahit hindi ka handa at natuklasan mo na ang Diyos ay nandoon na pala bago pa man ka dumating. Isipin mo ang mga sandali na sinabi mo ng oo kahit nanginginig ka at sa iyong pagsunod, may isang bagay na nagbukas na hindi mo inaasahan. Iyan ang pattern ng Diyos. Hindi siya nagpapadala ng mga handa. Ipinapadala niya ang mga willing at ginagawa niya silang handa sa proseso ng pagsunod. Ito ang katotohanan na maraming tao ang hindi naririnig. Ang kumpiyansa ay hindi karaniwang dumarating bago ang obedyensya. Dumarating ito matapos. Ang lakas ay hindi binibigay ng Diyos bago ka sumunod. Ibinibigay niya ito habang sumusunod ka. Kaya kung naghihintay ka para maging kumpiyansa bago gumalaw, malamang ay matagal ka pang maghihintay. Hindi dahil hindi darating ang kumpiyansa, kundi dahil hindi iyon ang pagkakasunod-sunod na ginagamit ng Diyos. Ang pagkakasunod-sunod ng Diyos ay ito, magtiwala muna, pagkatapos ay gumalaw, at sa paggalaw, matatanggap mo ang lahat ng kailangan mo. At kung ikaw ngayon ay nararamdaman ang isang paghila, isang bagay na patuloy na bumabalik sa iyong puso, isang responsibilidad na hindi mo hiniling ngunit hindi rin mawawala, pakinggan mo ito. Ang higang iyon ay hindi pressure. Iyon ay layunin. Hindi ka kinukuha ng Diyos sa isang bagay para lamang maiwan kang nag-iisa doon. Kapag hinila ka niya sa isang direksyon, kasama siya sa bawat hakbang. Hindi niya ibibigay ang lahat ng sagot ng sabay-sabay, ngunit ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo
sa bawat hakbang na gagawin mo. Hindi siya hihintay na maging perpekto ang iyong pananampalataya. Hindi siya hihintay na mawala ang lahat ng iyong mga tanong. Hindi siya hihintay na maging handa ka sa paningin ng mundo. Hinahanaap niya ang isang bagay lamang, ang iyong narito ako. 2 salita, ilang titik. Ngunit ang 2 salitang iyon, kapag sinabi ng tapat, kapag sinabi mula sa kaibuturan ng puso, kahit nanginginig, ay sapat para simulan ng Diyos ang isang bagay na hindi mo pa naiisip na posible. Hindi tinatawag ng Diyos ang mga qualified. Kina-qualify niya ang mga tinatawag at ginagawa niya ito sa pamamagitan ng mga taong handang sabihing, hindi ko alam kung paano, ngunit kung ikaw ang kasama ko, pupunta ako. Ikaw ba ang taong iyon? Ang bahaging ito ay para sa mga taong nakaramdam ng isang uri ng sakit na mahirap ipaliwanag, hindi ang uri ng sakit na mula sa isang pagkakamali mo, kundi ang uri ng sakit na nanggaling sa pagiging tapat mo. Ang sakit ng pagtanggihan ng mga taong dapat sana ay tumatanggap sa iyo. Kung ikaw ay nagsumikap ng buong puso at hindi ito napansin. Kung nanatili kang tapat at pinili pa rin ng iba ang iba. Kung naghintay ka ng matagal at habang naghihintay ka, nakita mong sumusulong ang iba na tila hindi man lang nagpagod. Kung isinara ang mga pinto na tila dapat ay bukas para sa iyo, at walang ibinigay na paliwanag, walang dahilan, walang kahit anong bagay na magbibigay sa iyo ng closure. Kung naranasan mo ang alinman sa mga ito, nandito ka sa tamang bahagi. At ang unang bagay na gusto kong sabihin sa iyo ay ito, hindi ka nalaktawan ng Diyos. Madalas, ang katibayan ng kabaligtaran nito. Ngunit bago natin puntahan ang katotohanan iyon, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na bihirang talakayin ng bukas sa loob ng pananampalataya. Dahil ang pagtanggihan ay isa sa mga pinakamaling naunawaang karanasan sa buhay ng isang taong sumusunod sa Diyos. Ito ang kasinungalingan na madalas na pinaniniwalaan pagkatapos ng pagtanggihan, na ang pagtanggihan ay katibayan ng iyong kawalan ng halaga. At ito ang katotohanan na kailangan mong marinig kahit isang beses, kahit ngayon lang. Ang pagtanggihan ay isa sa mga pinakamismong ginagamit ng Diyos na kagamitan. At ang mga tinatanggihan ng tao ay madalas na inireserba ng Diyos para sa mas malalim na layunin. Ang tinatanggihan ng mundo ay madalas na tinatago ng Diyos para sa mas mabigat na responsibilidad. Isipin mo si David. Isang batang pastol, pinakabata sa lahat ng mga kapatid niya, at sa kulturang iyon ay nangangahulugang pinakamababa ang katayuan. Nang dumating si Samuel para piliin ang susunod na hari ng Israel, pinagsama-sama ng kanyang amang si Jesse ang lahat ng kanyang mga anak, lahat, maliban sa isa. Hindi naisip ni Jesse na isama si David, hindi siya tinawag. Hindi siya isinaalang-alang. Sa mata ng kanyang sariling pamilya, hindi siya ang uri ng taong magiging hari. Ngunit sa mata ng Diyos, siya ang tanging pinili. Nang tanungin ni Samuel si Jesse kung mayroon pang iba, kaya lang sinalitang pabaya na nandun pa ang bunso nagpapastol ng mga tupa. Parang isang afterthought, parang isang pangalawang klase na pagbanggit, ngunit iyon ang eksaktong tao na hinahanap ng Diyos. At ito ang dahilan, habang tinatanggihan si David ng mga tao sa paligid niya, habang hindi siya isinasama, habang hindi siya itinuturing na karapat-dapat, ang Diyos ay tahimik na hinuhubog siya sa mga bukid. Sa katahimikan, sa walang nakakakilalang lugar, sa mga sandaling walang manonood, iyon ang pattern ng Diyos. Itago muna bago ihayag. Hubugin sa katahimikan bago ibigay ang kapangyarihan. Tanggihan ng mundo bago kilalanin ng langit.
At marahil, kung ikay matapat sa iyong sarili, mauunawaan mo kung bakit kailangan yon. Kung lahat ay tumanggap sa iyo ng maaga, kung lahat ay nagbigay ng papuri sa iyo nang hindi ka pa handa, kung naibigay sa iyo ang kapangyarihan bago pa nahubog ang iyong karakter, ano ang mangyayari? Ang kapangyarihang walang karakter ay mapanganib. Ang impluensyang walang pagpapakumbaba ay nakasisira. Ang tagumpay na dumating bago ang pagiging handa ng puso ay maaaring maging pinakamalaking hadlang sa tunay na layunin. Kaya ang pagtanggihan, kahit na masakit, ay minsan ang pinakaprotektibong bagay na magagawa ng Diyos para sa iyo. Nandoon ka na ba sa isang sitwasyong dati mong gustong makapasok, isang grupo, isang oportunidad, isang relasyon, isang posisyon, at hindi ka pinayagan, at naisip mo na marahil ay kulang ka, marahil ay hindi ka sapat. Ngunit pagkatapos ng ilang oras o ilang taon, naunawaan mo kung bakit. Naunawaan mo na kung naabot mo ang gusto mo noon, hindi ka magiging kung sino ka ngayon. Iyon ang kamay ng Diyos sa likod ng pagtanggihan. Hindi siya nagtatago ng mga tao para parusahan sila. Tinatago niya sila para protektahan sila mula sa mga bagay na maaaring sirain ang kanilang layunin, mula sa mga tao na maaaring kontrolin ang kanilang direksyon, mula sa isang tagumpay na darating ng masyadong maaga at magiging sanhi ng pagbagsak nila. Kapag tinanggihan ka ng mga tao, may isang bagay na nangyayari sa iyong loob na hindi nangyayari kapag tinanggap ka ng lahat. Ang iyong pagkakakilanlan ay nagsisimulang humiwalay sa papuri ng tao. Ang iyong motibasyon ay nagiging mas dalisay. Ang iyong obedyensya ay nagiging mas tahimik at mas matatag. Ang iyong panalangin ay nagiging mas totoo dahil wala ka ng ibang mapagtutuunan ng loob maliban sa Diyos. At iyon ang matuto kang umasa sa Diyos lamang nang walang suporta ng papuri ng tao ay isa sa pinakamahalagang bagay na kailangang matutunan ng isang taong pinili ng Diyos para sa mabigat na layunin. Dahil kung ang iyong lakas ay nanggagaling sa papuri ng tao, ano ang mangyayari sa iyo kapag nawala iyon? Kung ang iyong direksyon ay nakasalalay sa pagsang-ayon ng iba, sino ang namumuno sa iyong buhay, ikaw o sila? Ang pagtanggihan ay nagtatanggal ng mga boses na maaaring makapagpalito sa tinig ng Diyos. Inilalayo nito ang mga impluensyang maaaring magpabagal ng iyong layunin. At sa gitna ng katahimikang nagmumula sa pagiging tinanggihan, nagsisimulang marinig ng mas malinaw ang tinig ng Diyos. Kaya kung ikaw ay naramdamang tinanggihan ng iyong pamilya dahil sa iyong pananampalataya, kung ang iyong pagiging tapat sa Diyos ay nagdulot ng distansya sa mga taong mahal mo, kung ang iyong mga paniniwala ay nagpahiwalay sa iyo sa isang grupo na dating bahagi ka, hindi iyon abandonment, iyon ay alignment. At alam ko na masakit ito marinig. Dahil sa ating kultura, kung saan ang pamilya ay lahat, kung saan ang pag-aalis ng sarili sa grupo ay parang pagtataksil, ang nararamdamang pagkahiwalay ay isa sa mga pinakamalalim na uri ng sakit. Ngunit pakinggan mo ito, hindi ka nag-iisa kahit mag-isa ka. Ang Diyos ay hindi nagtatanggal ng mga tao mula sa iyong buhay para iwan kang walang kasama. Tinatanggal niya ang mga boses na hadlang para marinig mo ng mas malinaw ang kanyang tinig. Tinatanggal niya ang mga relasyon na nagpapalayo sa iyo sa iyong layunin para makapagpokus ka sa kung saan ka naman tunay na ipinapadala. At narito ang katotohanang madalas na hindi sinasabi. Ang mga pinili ng Diyos ay madalas na tinatanggihan ng karamihan bago pa sila mapagkatiwalaan ng langit. Hindi ito aksidente, ito ay proseso. Ang papuri ay maaaring mag-inflate, magpalaki ng ego bago pa handa ang karakter para hawakan ang bigat nito. Ngunit ang pagtanggihan ay nagpapanatag, nagpapalayo ng pagmamataas, nagpapalinis ng motibasyon, nagpapatibay ng karakter sa mga lugar na hindi nakikita ng iba.
Kung ang iyong pagtanggihan ay hindi ka nagpapait, kung hindi ka naging malupit o mapaghiganti dahil dito, kung sa kabila ng lahat ng hindi mo naunawaan na natili kang bukas at tapat, hindi ka sinidilina ng Diyos, hinuhubog ka niya. Ang pagtanggihan ay hindi katapusan ng iyong kwento. Ito ang proseso ng pag-edit, ang pag-alis ng mga bahagi na hindi kailangan, ang pagpapalinis ng mga direksyon na hindi tunay, ang paghahanda ng puso para sa mas malalim na layunin. Ang tinanggihan ng mga tao ay inilaan ng Diyos para sa mas mataas na layunin. At kung ang bahaging ito ay personal na naramdaman mo, kung may mga sandali sa iyong buhay na hindi mo pa rin naiintindihan kung bakit nangyari ang mga ito, marinig mo ito ng malinaw. Hindi ka tinanggihan dahil mali ka. Tinanggihan ka dahil maaga ka. Ang mga taong tumanggi sa iyo ay hindi nakita ang iyong halaga. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil hindi pa nila kaya ang iyong kinabukasan. Hindi pa nila kayang tanggapin ang kung sino ka talaga. Dahil ang kung sino ka talaga ay para sa isang mas malawak na layunin kaysa sa kanilang makikita noon. At ang Diyos na nakakakita ng lahat, na nakakakita ng higit pa sa nakikita ng tao, ay nakita ka, inilaan ka, inihanda ka. Hindi para sa kung ano ang tinatapon ng mundo, kundi para sa kung ano ang itinataas ng langit. Ang tinanggihan ng mundo ay maaaring eksakto ang pinili ng Diyos. At kung ikaw ay isa sa mga iyon, huwag kang sumuko. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang pag-edit ay nagaganap pa at ang Diyos na nagsimula ng trabaho sa iyo ay hindi titigil hanggang sa makumpleto niya ito. Nais kong simulan ang bahaging ito sa pamamagitan ng pagtanong sa iyo ng isang bagay na simple, ngunit malalim ang tinatagos. Mayroon ka bang kilalang taong hindi sikat, hindi kilala ng marami, hindi nagtataglay ng mataas na posisyon o malaking plataporma, ngunit kapag kasama mo siya, nararamdaman mo ang isang uri ng lalim, ng kapayapaan, ng integridad na hindi mo masyadong nakikita sa ibang tao? Isang taong tila may bagay sa loob niya na hindi nagbabago kahit anong mangyari, hindi dahil perpekto ang kanyang buhay, kundi dahil may isang bagay sa kanyang puso na natututo kang magtiwala ng walang kondisyon. Iyon ang mukha ng katapatan. At iyon ang uri ng tao na pinipili ng Diyos para sa mga bagay na nagtatagal. Hindi ang pinakamaliit, hindi ang pinakasikat, hindi ang pinakakagilagilalas na nagliliwanag sa loob ng isang season, kundi ang taong nananatili. Ang taong bumabalik kahit walang nakakakita, ang taong naglilingkod kahit wala ng sigla, ang taong nagdarasal kahit tila hindi nasasagot, ang taong nanatiling nakaugat kahit ang lahat sa paligid niya ay nagbabago. Iyon ang katapatan, at ito ang wikang pinakanaiintindihan ng Diyos. Sa ating kultura bilang mga Pilipino, may isang salita para dito na halos walang katumbas sa ibang wika. Ang dedikasyon. Hindi lang ito tungkol sa pagsasakripisyo. Ito ay tungkol sa pagpili araw-araw na manatiling tapat sa isang bagay. Kahit mahal ang presyo, kahit wala kang natatanggap na kapalit, kahit wala kang nakikitang resulta. Ang dedikasyon ay ang pagpili na bumalik bukas, kahit hinubad ka ng kahapon. At iyon ang eksakto ang uri ng puso na hinahanap ng Diyos. Isipin mo si Ruth, isang babae mula sa ibang bansa, ibang kultura, ibang Diyos na nag-asawa sa isang lalaking Israelita. At nang mamatay ang asawa niya, mayroon siyang pagkakataon na umuwi. Mayroon siyang dahilan para iwan ng lahat at magsimulang muli sa isang lugar na pamilyar, sa isang buhay na mas komportable. Ngunit pinili niyang manatili. Pinili niyang sumama sa kanyang biyenang si Naomi. Isang balo, isang taong walang mapagkukunan, isang taong tila walang maipagtatanggol. Pinili ni Ruth ang katapatan kahit walang garantiya, kahit walang nakikitang gantimpala, kahit ang lahat ng lohikal na dahilan ay nagsasabing umuwi na siya. At ang kanyang mga salita, ang mga salitang sinabi niya kay Naomi,
ay naging isa sa pinakakilalang pahayag ng katapatan sa buong kasaysayan ng pananampalataya. Kung saan ka man pumunta, susundan kita. Kung saan ka man manatili, mananatili ako. Hindi siya nagsalita ng mga salitang iyon dahil madali. Nagsalita siya ng mga salitang iyon dahil pinili niya ang katapatan kahit mahal ang halaga nito. At ang Diyos, nakita niya ang katapatan ni Ruth. Hindi niya ito nalimutan, hindi niya ito basta-basta pinabayaan, at sa tamang oras, sa paraang hindi inaasahan ni Ruth, binago ng Diyos ang kanyang kwento sa isang paraan na hindi niya inaasahan. Iyon ang pattern ng Diyos sa mga tapat. Hindi niya sila pinabayaan. Ginagantimpalaan niya ang kanilang katapatan, hindi palaging sa paraan na gusto nila, hindi palaging sa oras na inaasahan nila, ngunit palaging sa isang paraan na mas malalim at mas mahalaga kaysa sa lahat ng kanilang hiniling. Ngunit nandito ang katotohanang kailangan mong marinig, lalo na kung ikaw ay nasa gitna ng isang matagal na panahon ng paghihintay. Ang katapatan ay hindi palaging nararamdamang maganda. May mga araw na ang katapatan ay nararamdamang tulad ng pagbubuhat ng isang bagay na sobrang bigat. Araw-araw, nang walang pahinga, nang walang kahit isang tao na nagtatanong kung kumusta ka na. May mga araw na ang paglilingkod ay nararamdamang walang kahulugan, hindi dahil wala itong kahulugan, kundi dahil hindi mo nakikita ang resulta. May mga araw na ang panalangin ay nararamdamang parang nagtatalumpati ka sa isang silid na walang sumasagot, at ang katahimikan ng langit ay nararamdamang mas mabigat kaysa sa anumang sagot. Kung naranasan mo ang mga sandaling iyon, kung mayroon kang mga gabing tinanong mo ang Diyos kung nakikinig pa ba siya, hindi ka nagkasala, ikaw ay tao. At ang mga sandaling iyon ng pagdududa, ng pagod, ng katahimikan, hindi sila katibayan ng iyong kahinaan. Iyon ang katibayan ng iyong pagsasakripisyo. Dahil ang sinumang hindi nakaramdam ng tukso na sumuko ay hindi pa naranasan ang tunay na bigat ng katapatan. Ang katapatan ay hindi ang kawalan ng pagod. Ito ang pagpili na bumalik kahit pagod ka na. At narito ang isang bagay na maaaring hindi pa nasabi sa iyo ng sino man, ngunit kailangan mong marinig ngayon. Ang iyong katahimikan ay hindi invisible sa Diyos. Ang mga taon ng paglilingkod na walang nakakakilala, nakita iyon ng Diyos. Ang mga panalangin ipinagdasal mo sa mga gabing mag-isa ka, narinig iyon ng Diyos. Ang mga sakripisyong ginawa mo na walang nakakaalam, na italayo ng Diyos. Ang bawat pagkakataong nag-atubili kang sumuko, ngunit pinili mong manatili, naalala yon ng Diyos. Walang ni isang kilos ng katapatan ang nakalimutan sa langit. Kahit na sa lupa, ay parang hindi ito pinagtutuunan ng pansin. Sa ating kultura, madalas na ang mga tahimik na naglilingkod ay ang mga unang nalilimutan. Ang mga nanay na gumigising ng maaga at natutulog ng huli, hindi kinukunan ng larawan ng kanilang sakripisyo. Ang mga voluntaryo sa simbahan na nagtatayo ng mga upuan, naglilinis pagkatapos ng misa, nagbibigay ng oras nila tuwing linggo kahit pagod na pagod mula sa trabaho, hindi sila ang mga binibigyan ng spotlight. Ang mga nag-aalaga ng matatanda o may sakit sa pamilya, walang nagbibigay ng parangal sa kanila, walang nagtatayo ng palakpak para sa kanilang pagod. Ngunit ang Diyos ay nakakakita ng lahat ng hindi nakikita ng tao, at hindi lang siya nakakakita, siya ay naaantig. Ang katapatan ng isa ay gumagalaw sa puso ng Diyos sa isang paraan na ang pinakamagandang pagtatanghal ay hindi kayang gawin. Ngunit nandito ang isa pang katotohanan, ang isang katotohanang nagbibigay ng konteksto sa lahat ng paghihintay. Ang mga panahon ng paghihintay ay hindi parusang panahon. Ito ay panahon ng pagsasanay.
Isipin mo ang isang puno na malalim ang ugat. Hindi ito nangyari ng magdamag. Nangyari ito sa mga taon ng pagiging nakaugat, sa mga taon ng ulan at tagtuyot, sa mga taon ng bagyo at katahimikan, sa mga taon na walang nakakakita ng kung ano ang nangyayari sa ilalim ng lupa. Ngunit dahil sa mga taon na iyon, ang ugat ay lumalalim, lumakas at nagiging sanggalang sa anumang bagyo na darating. Ganon din ang ginagawa ng Diyos sa mga tapat na tao. Habang naghihintay sila, habang naglilingkod sila nang walang nakakakita, lumalim ang kanilang ugat, lumakas ang kanilang karakter, nagiging mas matatag ang kanilang pananampalataya, at sa tamang panahon, kapag dumating ang mas mabigat na responsibilidad, handa na sila. Hindi dahil bigla silang naging handa, kundi dahil dahan-dahan silang inihanda sa lahat ng mga taon ng katahimikan. Ang impluensyang nagtatagal ay hindi itinayo sa isang araw. Itinayo ito sa maraming taon ng walang ingay na katapatan. Kaya kung ang iyong paglalakbay ay tila napakatagal na, kung ang iyong pagsunod ay nagsimula nang maging paulit-ulit, na parang pareho lang ang ginagawa mo araw-araw nang walang pagbabago. Kung ang iyong pananampalataya ay tahimik na kaysa sa exciting, hindi ito senyas na natigil ka. Ito ay senyas na ginagawa ng Diyos ang kanyang pinakamalalim na trabaho sa iyo. Ang pinakamalalim na trabaho ng Diyos ay hindi laging nararamdaman. Madalas itong nararamdaman na parang wala, parang naghihintay lang, parang paulit-ulit, parang walang nangyayari. Ngunit sa ilalim ng lupa, lumalim ang ugat. Sa loob ng sisidlan, naihahanda ang espasyo para sa mas malaking bagay. Sa tahimik na mga araw ng katapatan, itinatatag ang pundasyon ng isang bagay na tatagal. At narito ang pangakong madalas na hindi binibigyang pansin ngunit napakahalaga. Ipinagkakatiwala ng Diyos ang pangmatagalang autoridad sa mga nagpapatunay ng katapatan sa paglipas ng panahon. Hindi sa pinakamagaling, hindi sa pinakasikat, hindi sa pinakakagila-gilalas na nagliwanag sa loob ng isang season at pagkatapos ay nawala, kundi sa mga nanatili, sa mga bumalik kahit wala silang nararamdamang dahilan para bumalik, sa mga naglingkod kahit hindi nila nakita ang resulta, sa mga nagtiwala kahit ang katibayan ay tila hindi sumusuporta sa kanilang pananampalataya. Iyon ang uri ng tao na pinagkakatiwalaan ng Diyos ng mga bagay na nagtatagal. At kung ikaw ngayon ay nararamdaman ng pagod, kung ang iyong pananampalataya ay nararamdamang tahimik kaysa sa dati, mabagal kaysa sa gusto mo, mas mahirap kaysa sa inaasahan mo, hindi ito katapusan. Ito ay kalagitnaan ng proseso. At ang Diyos na nagsimula ng trabaho sa iyo ay hindi siya ang uri ng Diyos na umalis nang hindi natapos ang kanyang ginagawa. Kaya kung ikaw ay narito pa rin, kung naniniwala ka pa rin kahit mahirap, kung naglilingkod ka pa rin kahit walang pumupuri, kung pinipili mo pa rin ang Diyos kahit maraming dahilan para piliin ang iba, marinig mo ito ng buo, ng malinaw, ng walang pagdududa. Nakikita ng Diyos ang hindi nakikita ng tao. Naalala niya ang nalilimutan ng mundo at ginagantimpalaan niya ang mga bagay na itinatago ng iba dahil ang katapatan ay hindi kailanman invisible sa langit. Iyon ang dahilan kung bakit ipinagkakatiwala ng Diyos sa mga tapat ang mga bagay na nagtatagal. Hindi ang mga kumikislap, kundi ang mga nananatili. Hindi ang mga sumisigaw, kundi ang mga bumabalik. Hindi ang mga nagpapakita, kundi ang mga nagpapatunay. At kung ikaw ay isa sa mga iyon, kung sa gitna ng lahat ng iyong katahimikan, ng lahat ng iyong hindi nasasagot na panalangin, ng lahat ng iyong mga taon ng walang ingay na pagsunod, nananatili ka pa rin, iyon ang pinakamakapangyarihang patunay na pinili ka. Dahil ang mga flashy ay maliwanag sa loob ng isang sandali, ngunit ang mga tapat ay siyang patuloy na nagdadala ng liwanag kahit wala nang gustong magmasid. Ngayon,
dalhin natin ang lahat ng ito sa iisang lugar. Hindi ito isang listahan ng impormasyon na basta mababasa mo at malilimutan pagkatapos. Ito ay isang imbitasyon na tingnan ng iyong sariling buhay sa isang bagong liwanag at makita ang Diyos sa mga lugar na hindi mo pa siya nakita noon. Narinig mo ang 5 uri ng tao na pinipili ng Diyos: ang durog, ang masunurin, ang available, ang tinanggihan, ang tapat. At kung ikaw ay matapat sa iyong sarili ngayon, kung pipiliin mong sumagot hindi sa iyong isip kundi sa iyong puso, malamang ay hindi ka nakakita ng iyong sarili sa iisang kategorya lamang dahil hindi ka lang isa sa 5. Ikaw ay isang pagsasama-sama ng lahat ng ito sa iba't ibang season, sa iba't ibang antas, sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay. At iyon ay hindi aksidente, iyon ay proseso. Ang Diyos ay hindi humuhubog ng mga tao sa pamamagitan ng iisang karanasan. Binibigyan niya sila ng maraming season. Bawat isa ay may layunin, bawat isa ay may leksyon, bawat isa ay may bagay na idinaragdag sa kanilang puso na hindi maaaring idagdag ng ibang paraan. Binibigo tayo ng Diyos para hindi na tayo umasa sa ating sarili. Tinuturuan tayo ng pagsunod para marinig natin ang kanyang boses ng mas malinaw. Tinuturuan tayo ng pagiging available para hindi tayo lumaban sa kanya kapag ipinapadala niya tayo. Pinipayagan niya tayo na matanggihan para hindi tayo maging bihag ng papuri ng tao. At binubuo niya ang ating katapatan para mapagkatiwalaan tayo ng mga bagay na nagtatagal. Ito ay hindi magkahiwalay na mga leksyon. Ito ay isang solong paglalakbay. Isang paglalakbay na may iisang destinasyon. Ang maging isang taong kaya ng Diyos na pagkatiwalaan ng mabigat na layunin nang hindi ito nasisira ng kapangyarihan, nang hindi ito nababago ng papuri, nang hindi ito natatakot ng pagtanggihan, nang hindi ito sumusuko sa haba ng paghihintay. At narito ang isang katotohanang gusto kong dalhin mo sa iyong puso ngayon, isang katotohanang madalas na hindi naririnig sa loob ng mga simbahan, sa loob ng mga grupo ng pananampalataya, sa loob ng mga inspirasyonal na mensahe. Ang pagiging pinili ng Diyos ay hindi tungkol sa pag-angat. Ito ay tungkol sa responsibilidad. Hindi ka pinipili ng Diyos para maging espesyal sa paningin ng mundo. Pinipili ka niya para maglingkod ng may pagpapakumbaba sa mga lugar na hindi palaging kinikilala, sa mga tao na hindi palaging nagpapasalamat, sa mga season na hindi palaging komportable. Pinipili ka niya para magdala ng isang bagay sa mundong ito na ikaw lamang. Sa iyong partikular na kasaysayan, sa iyong partikular na sakit, sa iyong partikular na karanasan ang makakapagdala. Walang ibang taong dumaan sa eksakto sa pinagdaanan mo. Walang ibang taong may eksakto sa iyong kombinasyon ng sakit, ng pagpapakumbaba, ng pagsunod, ng pagtanggihan at ng katapatan. At iyon, ang natatanging kombinasyong iyon ay ang eksakto kung saan ang layunin ng Diyos para sa iyo ay nakatago. Hindi sa iyong mga tagumpay, sa iyong mga sugat at sa iyong mga pinili sa gitna ng mga sugat na iyon. Kung ang mensaheng ito ay gumulo sa iyo, kung may bahagi dito na nararamdamang hindi komportable, na tila may kinukumusta sa iyo, na tila may nakikita sa iyo na hindi pa nila nakikita ng matagal, hindi iyon kondemnasyon. Iyon ay pagkilala. Ang Diyos ay nagtatrabaho sa iyo ng tahimik, sa mga lugar na walang nakapalakpak, sa mga season na walang nagbibigay ng kahulugan, sa mga sandaling nag-iisa ka at nagtanong kung may punto pa ba ang lahat ng ito. Mayroon. Mayroon itong punto. At ang puntong iyon ay mas malaki kaysa sa iniisip mo ngayon. Maaari kang makaramdam pa rin ng pag-aalala. Maaari kang hindi pa rin sigurado. Maaari kang nasa gitna pa rin ng isang proseso na hindi mo pa naiintindihan. At iyon, ang pagiging hindi pa buo, hindi pa sigurado, hindi pa tapos, ay hindi dahilan para itigil ang paglalakad.
Iyon ay eksakto ang estado ng karamihan sa mga taong pinili ng Diyos. Hindi handa si Abraham nang umalis. Hindi handa si Moises nang humarap sa Faraon. Hindi handa si David nang harapin si Goliath. Hindi handa si Ruth nang piliin ang katapatan. Ngunit sumulong sila at sa kanilang pagsulong, ang Diyos ay naging sapat para sa lahat ng hindi sila. At iyon ang katotohanan na gusto kong dalhin mo sa iyong puso ngayon, hindi bilang isang magandang pangungusap na mababasa at malilimutan, kundi bilang isang bagay na tunay, bilang isang bagay na naniniwala kang totoo, kahit ngayon habang binabasa o naririnig mo ito. Ang Diyos ay hindi nagsisimula ng isang bagay para hindi ito tapusin. Kung hinuhubog ka niya, kung inilalagay ka niya sa presyon, sa katahimikan, sa paghihintay, sa mga bagay na hindi mo nauunawaan, hindi iyon pabayaan. Iyon ay proseso, at ang proseso ay may katapusan. At ang katapusan ay hindi pagkabagsak, ito ay katuparan. Kaya narito ang huling tanong, hindi para sagutin mo ng malakas, hindi para ibahagi sa iba, kundi para dalhin mo sa pinakamaselang bahagi ng iyong puso at sagutin mo ng tapat sa iyong Diyos. Patuloy ka pa bang magsasabi ng oo? Oo kahit mahal ang halaga. Oo kahit mabagal ang proseso. Oo kahit hindi naiintindihan ng iba. Oo kahit ang pagsunod ay mas mabigat kaysa sa excitement na nararamdaman mo. Oo kahit mag-isa ka. Oo kahit hindi mo pa nakikita ang dulo. Oo kahit ang lahat sa iyong paligid ay nagsasabing tigilan mo na. Dahil ang Diyos na pumili sa iyo bago ka pa man naging handa. Na nakita ka bago ka pa man makita ng iba. Na nagtago sa iyo bago niya ihayag ang iyong layunin. Ang Diyos na iyon ay hindi siya ang uri ng Diyos na umaalis sa kalagitnaan ng kanyang trabaho. Hindi kanya nalaktawan. Hindi ka niya nakalimutan, hindi ka niya inabandona, hindi ka huli, hindi ka nagkamali, inihahanda ka niya. At ang Diyos na nagsimula ng trabaho sa iyo ay ang parehong Diyos na may kapangyarihang tapusin ito sa tamang oras, sa tamang paraan, sa isang paraan na higit pa sa lahat ng iyong hiniling, inisip o inaasahan. Laban lang, hindi dahil madali, kundi dahil ang Diyos na kasama mo ay mas malaki kaysa sa lahat ng humahadlang sa iyo. At iyon lang ang sapat na dahilan para magpatuloy.